Alam niyo, parang nangungusap ang Panginoon sa akin sa pamamagitan ng mga ulap. Nagkakataon tumitingin ako sa langit, may nakikita akong kakaiba. Ang nakita ko is mapa ng Iran at isang bansa na hugis camel. Pag nakakita kayo ng camel, ano bang bansa ang nasa isip nyo, di ba? Saudi Arabia. Anyway, bago ipakita yan sa inyo, please like, subscribe, include notification bell para patuloy niyo masubaybayan ang totoo namin buhay dito sa Israel. Please watch this. Ito, hugis mapa ng Iran. May sungay siya. And then ito ay isang camel na wala na yung ulo. Hindi ko alam kung lalabanan ng Iran ang Saudi Arabia at isang head din dun ang mawawala. Nakakatakot, no? Nung nakaraan, nakita ko yung head ng mapa ng Iran na wasak. Ibig sabihin yung presidente pala ang mawawala. Ito naman, isang camel na walan siya ng head. Isang bansa na sumisimbolo sa isang kamelyo ang mawawalan din ng head. Magkabanggaan dalawang ito. And then dito sa uluhang ko, ano to? Parang meron siyang dalawang tenga. Ay, hindi ko alam kung ano to, nakatago. Nasa loob kasi ako ng hotel. Hindi ko siya makita ng buo. Tapat ko. Ang galing. Yung pinakikita ng Panginoon yung ulap na mayroong kasaysayan. Kumbaga may ibig sabihin hindi lalagyan niya ng ulap yung langit. Parang pinakikita niya lang. Ganon. Ano kaya itong bansang titirahin ng Iran? Wala ng head. Yung Iran nawala ng head, pero lalaban yung Iran, mawawalan din ng head yung isang bansa na may camel. Abangan na lang natin yan kung totoo ba yan. Basta yan yung dinidikta ng damdamin ko sa image na pinakita sa ulap sa akin. Keep praying, and I know everybody of us will going to die. But God give us a chance to become happy, and we have choices to become happy. And we are here, we are alive. Ipagdasal natin ang mga bawat bansa habang tayo buhay. Bakit? Pag tayo namatay, hindi na tayo makapagdasal. Sa ating mga nabubuhay sa mundo, nakasalalay ang mundo sa ating pananalangin. At yung head, isang dulo ng mapa, kung makikita niyo yung mapa ng Iran, may sungay, ito nawasak din siya. Mawawala ang isang kaputol na mapa ng Iran. Maaaring mawawasak yan sa lakas ng bomba. Ayan, ano pa man yan. Abangan na lang natin kung totoo yan, kung ano man yan. Kung tayong manalangin kung yun ay mangyayari yan. And then, yung camel na yun, naghugis eagle. Ay, di ba, America is eagle. America magwawasak nung parang head na yun. Yung parte ng mapa ng Iran. Mawawasak yun. Malaki mawawala. Ito, may nakasabit dito. Yan ay bakay nang ihahagis doon para mawala yung ano na yun. Kaputo ng mapa ng Iran. Mawawasan yung mapa niya. Yung kakaplano ng Iran na buburahin ang mapa ng Israel, yan ay makabaligtarang mangyayari dahil binabangga nilang bansang ito. Nakalagay ito sa kasulatan na ang sino mang bumangga sa bansang Israel ay magiging abo. Sa kasulatan yan, hindi yan sabi-sabi. Panginoon na ang nag-ano ng Biblia. Kasulatan yan mula sa Panginoon. Isasara ko na yung bintana. Mainit sa labas pero ang hangin napakalamig. Wala pa ring sagot ang HR sa akin. Bababa ako, magtatapon ako ng basura, titingnan ko kung nandyan siya. Kung hindi siya pumasok, maaaring nagwo-worry din siya sa pamilya nila dito. Alam niyo, narito kami sa bansang ito para hindi naman kami magpakayaman.
para lang masuportahan yung pamilya sa Pilipinas kasi yung sahod sa ating bansa hindi sapat sa pang-araw-araw na buhay. Lalo na ako, malaki ang pamilya, marami akong kapatid, may magulang ako may sakit. Ganun lang yun. Manalangin na lang tayo kasi nung una kong tungtong dito sa Israel, 2 weeks pa lang gusto ko nang umuwi. Ang tindi ng training na pinagdaanan namin dito. Halos magkasugat-sugat ang kamay ko kasi walang instruction. Pinapabayaan nila kami. Kaya hindi ko naman ginawa yan doon sa mga bagong Sri Lankan. Tinuro namin yung tama kung anong gagawin para sa kanila. Para kung sino man yung dadating na bagong foreigner, tuturuan din nila. Hindi ko akalain na natatagal ako sa bansang ito. Abot akong 3 taon. Nag-iba ang hugis ng Nag-iba ang hugis ng clouds. Napakaganda ng clouds. Pakita ko sa inyo. Ito eagle is America. Ito, hindi ko alam kasi itong nasa baba na to, nakadapa to, anghel yan. Nakadapa. Ito yung ulo niya. Tapos yung kamay niya nakaano sa mukha niya. Anghel yan na nakadapa. Tapos, hindi ko alam itong 3 na to. Anghel to. Alam niyo yung ginagawa ng Amerika. Huwag kayo magalit sa Amerika. Is doing for peace. Gagabayan ng mga anghel ang bansang Amerika. Mga anghel siguro to, itong 3 ito. Itong 2, itong isa, anghel ito. Kanina ko pa ito tinitingnan, 3 yan kanina nawala. Itong 2 guhit na to, hindi ko alam kung angel yan. Maaaring malaking bomba to. Pero wag naman. Lord, nakakatakot. Gawin na lang nating anghel na may mga anghel na naggagabay sa Amerika kung ano yung dapat gawin sa mundo. Kasi sa totoo lang, kapag wala talaga nagko-control, mayroong gustong maghari. Hindi naman sa porke yung Amerika ay tumutulong, naghahari sila. Hindi naman po sa ganun tingin ko para sa akin Malaki nga naitulong nila sa peaceful agreement na ganito. Kasi yung paggagawa ng malalaking bomba, hindi po talaga maganda yan. Lahat sila gumagawa ng bomba. Pero pag sobra yung mga nuclear na nakakalason, hindi naman po talaga dapat gumagawa ng ganun. Maraming mamamatay. Hindi lang ibang bansa ang mamamatay. Maaaring pa mali sila, sumabog sa bansa nila, sila ang mamatay. Delikado, di ba? Para nangyari sa COVID. Diba? Sa China rin nagsimula yun. Sila ang gumawa, sa kanila din nag-umpisa. Yan, hanggang dyan na lang po muna kasi bababa ako. Medyo kumulimlim. Kasi 11, 12 o'clock. Kasi mostly po kasi 6 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock. Ano yan oras ng pagdadasal. Napansin ko kasi dito yung ibon, ang aga-agang gumising. Ganun din po talaga dapat tayo. Alauna, na madaling araw. Naririnig ko na yung huni ng ibon dito. The birds praise to God. Kaya hindi din sila pinakabayaan ng Diyos na magkaroon ng pagkain, na mawala ng pagkain. Lagi silang may pagkain ng mga ibon kahit wala silang hanap buhay. Yun po talaga dapat pala. Ang mga ibon ang gumagawa nun. Humuhuni sila. Bago sumikat pa ang araw niyan, umaga. At sa gabi humuhuni rin sila. Nagpipraise to God sila. Maganda rin naman sa pakiramdam pag nagpipraise God, kakanta ka ng Hallelujah. Purihin mo ang Panginoon. Masarap sa pakiramdam. Hindi naubos yung ibon dito. Naglagay ako ng mga tinapay na peraso, ng potato chips.
Ito angel to, dalawang angel yan, oh. Ito, nakadapang angel yan, may pakpak yan. Nakadapa. Ito angel din to. Alam niyo yung anak ni Trump, ang asawa Jewish. Hindi rin niya matitiis tulungan ng Israel. Mga Jewish people. Yan yung pinag-utos ni Jesus na kung kahit pasabihin mo sila ang nagpapako sa kanya, pinagdasal din ni Jesus. Sinabi rin ni Jesus na forgive them, pray for them. Mahal niya lahat ng taong mga Jewish. Si Jewish din siya eh. Ano yan sa amin mga hotel workers, minsan siyempre pa naglilinis kami, naiinis kami, makalat. Pero talagang ganun, sabi nga ng isa kong kasamang Arab na supervisor, kung walang kalat, wala tayong trabaho. Ganun lang talaga sa trabaho, napipressure din minsan. Hindi lang minsan, palagi pala. Nagbago na ng shape yung ulap. Ang galing. Hindi pati siya umaalis. Minsan makita mo ulap, di ba? Lumalakad siya, lumalayo. Ito hindi ito umaalis. Nag-change siya in front of you. Para tong rocket, ang laki. Sobrang laki. Itong naghugis Amerika, ito nagmukhang rocket na malaki. Malaking rocket ito. Ipapadala sa Iran. Iran ito eh. Yan ay bansang Iran. Yun yung sungay ng kanyang bansa. Abangan na lang natin kung ano to. Maraming mamamatay sa Iran. Kasi binangga nila Israel. Yun naman pag nangamatay sila, yung mga kaluluwa nila, yung puso nila, yun ang susukatin ng Diyos. Yung mga namatay, susukatin ng Diyos yan. Alamin kung mga mabubuting tao yung namatay niyan, yun yung kukunin niya sa langit. Yun. Kaya nga sabi, huwag kang matakot mamatay. Huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan, kundi matakot ka sa pumapatay ng katawan at ng kaluluwa. Bye-bye!